Oh, ang ganda oh. Puro puno. Parang feeling ko nasa malayong probinsya ako. Ano ba naman to si Google Maps? Saga dito pa ako pinadaan. Naku, ang kulasing nanay yun. Pinapahamak niya yung mga anak niya. Parang ano siya, liblib na liblib ah. Tama ba? Walang nakasulat eh. Parang ang lawak ng kalsada dito ba? Naku, ayoko talaga ng ganitong daanan. Yan, hello sa inyo mga halapihips. Nandito tayo ngayon sa Naik, Cavite. At dito rin sa Cavite yung ating punta. Ano ba naman to? Pasok muna bago lumingon. Nalimutan ko tuloy yung sinasabi ko. So, nandito tayo ngayon sa Naik, Cavite nga. Ito. Ang daming parang ang gulo-gulo ng ano. Ang daming mga, hindi ko alam. Parang ang gulo sa kalsada. Parang ang daming bigla-bigla ang natawid, biglang babagal, biglang liliko, pakaliwa, pakanan. Kanina pa, simula pa sa Dasma hanggang sa 13. Tapos pati dito sa Naik. Hindi ko alam kung bakit. So ano ulit yung sinasabi ko? Nalimutan ko na. Yun, naalala ko na. So ride nga tayo ngayon dito rin sa Cavite. So saan dito? Sa Magallanes. Ang oras ngayon ay 12:30. 12:38 pala. So ito na naman tayo sa tanghali na ride. Kasi kaninang umaga nagising ako. Maaga pa nga, parang mga alas 7. Yun, umuulan. So parang hindi ako makakapag-ride. Kaso lang nung mga bandang 9:30, parang medyo lumiliwanag na, medyo nagkakaroon na ng konting sikat ng araw. Kaya ito, nag-decide ako na mag-ride. Kaso 11:30 naman ako nakaalis ng bahay sa sobrang bagal kong kumilos. Medyo ma-traffic nga lang kasi medyo may mga konting mga traffic nga lang nadadaanan kasi tanghali. Kasi may pasok ngayon. So alam mo yun, oras ng uwian ng mga bata, yung mga panghapon naman papasok din. Pero ito, mukhang tuloy-tuloy naman yung biyahe. Sana lang maganda yung pupuntahan natin sa Magallanes. Nakita ko lang kasi yun sa Google kasi hindi kasi dapat ito yung pupuntahan ko. Since late na, patanghali na, di sa malapit na lang ako pupunta. Hindi naman siya malapit talaga malayo-layo pa rin. Kumbaga mas malapit lang siya sa original na pupuntahan ko. Ilang araw na kasi ako nagplano na mag-ride. Kaso lang hindi nga matuloy-tuloy kasi palaging naulan. Hindi mo malaman kung uulan or aaraw. Parang kadalasan nga pag weekend naulan doon ako mag-ride sa mga araw na yun. Yan, nagiging maulap na. Makulimlim na yung ulap banda doon sa malayo. Doon tayo papunta. Sana lang wag umulan. Okay lang makulimlim At least hindi mainit. Pero pag umulan, wala na to. Gantong daanan, hindi siya main road. Tanong ko nga. Excuse me po, Magallanes ho ba dito? Magallanes? Magallanes Cavite. Hindi po namin kabisado sir, dayo lang din kami dito. Sige po, sige po. So dito yung daanan. Ayoko pa naman ng mga ganitong daanan. Parang liblib. Bas, Magallanes po dito? Magallanes? Dire-diretso, tapos kakanan. Tapos makikita yung malaking kanto. Okay, pagkanan. Eto, mahaba pa po tong gantong kalsada. Wala bang ibang daan doon pag ganon? Wala yun.
Ikot. So, malapit dito. Mas mabilis ho dito? Sige po, sige po. Diretso nyo na rin tapos kakanan. Sige. Nakikita nyo yung malaking karsada? Sige po. Okay, so dito daw nga talaga. Nakatakot yung mga ganitong daan eh. Ako, natatakot ako sa ganitong klaseng daanan. Naku po, ngayon pa nagkaroon ng aso sa daan kung kailan ka nagmamadali. Ayoko ng ganito, walang bahay. Yan, may tao na akong nakita. Ito, kanan. Yan, okay na ako. May mga nakikita na akong ibang sasakyan. Yung kanina talaga, wala, parang nakakatakot. Yan pag ganito, may nakikita na akong ibang motorista. Medyo chill na ako. Yung kanina talaga, wala, tatakot ako talaga. Kasi hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo dun eh. To, mukhang main road na to. Lawak na eh. Diyos ko po. Nakalagpas din tayo dun. Ano ba to? Bypass road? Hindi ko alam eh. Pero mukha siyang bypass road. Kinabahan talaga ako dun sa kanina. Kasi alam mo yun, ang ano ng kalsada, maliit lang siya. Parang pag may nakasalubong kang sasakyan, wala, isa sa inyo magbibigay. Tapos yun nga, walang mga bahay-bahay. Tapos ang tataas din ng mga ilang talahib doon. Tapos sa mga matataas na talahib, minsan merong parang humps na gawa sa kahoy. Kasi natatakot ako kasi pag dumaan ka dun sa humps na yun, syempre babagal ka. Tapos may talahib sa tabi niya. So hindi ko alam kung ano yung bubulaga sa akin doon. Baka mamaya merong, alam mo na, yung parang mga agaw ng motor, yung mga ganun, nababalitaan yun sa TV eh. Kaya yun, dun ako natatakot kanina. Pag ganun kasi, yung nag-iisang option lang sa akin is tumakas, tumakbo, takbuhan sila, ganun. Wala pa namang mga bahay-bahay dun, wala ring nadaan. Kaya kahit na bumusina ako ng malakas, wala akong matatawag na atensyon. Puro mga ano lang yun, yung mga tanim. Kaya sa mga ride, yung mga ganong klaseng kalsada yung laging iniiwasan ko. Pag nakikita ko na sa ganon ako pinapadaan ni Google Map, dumidiretso lang ako, iniiwasan ko siya para humanap siya ng bagong ruta sa akin. Pero at least yun, okay naman, wala namang nangyari. Pero pag uwi ko, hindi na ako dadaan talaga dun. Baka magtagaytay na lang ako. Kahit na mas malayo, mas safe naman siya para sa akin. At least hindi ako kakaba-kaba. Ako, naambon na. Tama ba? Wala naman ako nakikita sa helmet. Meron nga. Yun lang. Sana lang wag munang tumuloy sa ulan. Mamaya na lang. Parang feeling ko nasa isang malayong probinsya ako. Kasi wala masyadong nadaan, no? Ang lawak ng kalsada. Tapos yun, konti lang yung mga dumadaan. Parang ngayon lang yata ako napadaan dito. Hindi naman ito siguro yung east-west road, pero parang ganito din dun eh. Malawak na kalsada tapos konti yung nadaan. Ang ganda oh. Ang ganda ng mga bundok sa malayo. Yun. Ang ganda dito ah. Lamig ng hangin.
Nakakatuwa yung ganto pag malamig yung hangin. Tsaka ang ganda ng paligid ngayon, no? Ang daming mga puno. Nakakatuwa. Sigsag. May ganito dito. Ang galing nun ah. Nag-enjoy ako doon. Ito, welcome to Magallanes. Ang ganda oh. Ang gandang tignan pag ganito yung kalsada. Lalo pag medyo mataas-taas yung lugar mo, kita mo talaga yung kalsada. Tapos yung mga kabilaang mga puno. Ang ganda. Naku, yung mga manok. Ano ba yun? Anong klaseng nanay yun? Pinapahamak niya yung mga anak niya. Ano to? Biglang naging basa yung kalsada. Siguro umulan kanina. Saan ako? Hindi na nagsalita tong Google Map. Kaliwa o kanan? Wala. Hindi ko alam kung saan ba. Hindi nagsasalita. Ano ba naman to? Dito muna tayo sa Dali. Okay. So tama nga. Dito nga. At ito, naambon na. Ang hirap kasi magkapote eh. Hindi na ako nagsuot kasi malapit-lapit na tayo doon. Napaka-hassle kasi isuot nung kapote ko. Yung pang ibaba pa lang nun, pag isusuot ko, kailangan naalisin ko pa yung sapatos. Ang hirap kaya nun, ilang beses na ako nagpapalit ng or nagsusuot ng kapote sa gilid ng kalsada. Palaging, ayun, ang hirap-hirap talaga pag yung pantalon yung isusuot. Ito mahina pa naman eh, parang shower pa lang yung ano niya. Yung mahinang shower. Yan, malapit na daw. Dito. Kala ko yung kanina na wala namang kalsada. Sana may makainan dito ng tanghalian. Pasado 1:00 na oh. Hindi pa ako nagtatanghalian. Yung almusal ko nga, biskwit lang. So dito. Ay ko. Ito. Excuse me po, saan po yung Buhay Forest? Labas po kayo dyan, kanan po kayo. Kasi pa po. Hindi dito. Isa po sa mission po. Sige po. Tignan mo to si Google Map. Minali pa ako. Putol na yung kalsada eh. Baha. Ayun, ito pala. Kala ko putol na naman yung kalsada. Ano ba to? Wala ba sila ditong flood control? Napapanahon eh, no? Ito na. Buhay Forest. Ito ba yun? Tama nga ba? Sabi ni Google Map, 1 kilometer. So malamang hindi ito. Kasi resort yun. Ang ganda oh. Puro puno. Ang ganda naman ng daanan na to. Sana lang tama to. Pero ang ganda oh. Parang ano siya, liblib na liblib ah. Pero hindi naman kasi may mga poste oh.
I mean, yung dating niya, parang ang layo-layo mo sa Maynila. Nakakatuwa. Ang ganda talaga. Nakakadagdag yung mga tuyong dahon sa gilid ng kalsada sa ganda ng daanan. Okay, so nasaan na? Ito. Dulo pala siya. Saan ang paradahan? Ang daming mga... Saan ang entrance? Ito, dito ba? Bukas po ba? Bukas po dito? Saan po pwede? Dito sa Magallanes, Cavite, makikita ang Buhay Forest. Isa itong eco park na puno ng greenery at sariwang hangin. Sa loob ay pwede kang mag-relax dahil sa tahimik na kapaligiran at mag-enjoy sa dami ng mga puno at mga halaman. Paakyat ang kailangang daanan para makarating sa itaas, kaya dapat ay handa ka sa konting akyatan. Grabe yung akyat. Nakapagod. Taas. Ang taas pa. Akala ko naman dulo na to pagdating ko sa taas. Di pa pala. Sulit na sulit ang pag-akyat dito dahil sa magandang tanawin, mga burol, mabababang bundok, at napakagandang kagubatan. Perfect spot din ito para mag-picture taking kung gusto mo ng nature vibes na backdrop. Bukod sa lakad-lakad, pwede ka ring mag-picnic o simpleng magpahinga lang habang ninanamnam mo ang sariwang hangin. Kung pupunta ka dito, asahan mong presko, kalmado at malayo sa usual na ingay ng syudad. Siya nga pala, gusto ko lang magpasalamat sa regalong ipinadala sa akin ng isang subscriber natin mula sa Japan. Bigla na lang siyang nag-offer ng drone matapos mapanood ang ilang rides ko. Sabi niya para daw mag-level up yung mga video na pinapakita ko sa inyo. Kaya sa subscriber na yon na ayaw magpapangalan, maraming salamat po. Sige po. Yan, tara na. So yan, kailangan na nating umalis kasi medyo lumalakas na yung ambon tapos papunta na siya sa ulan. So yan mga halapips ha, maraming salamat sa inyo at sana ay nagustuhan nyo itong video na to. Kaya kung nagustuhan nyo itong video na to ay pwede nyong pindutin ang like button na nasa ibaba ng video na to. At kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video mula sa akin ay subscribe lang kayo dyan. So yan mga halapips ha, maraming salamat sa inyo at hanggang sa susunod na ride. Bye bye!